So what's up mga kasaka, sa araw na to ay magpapaani na nga po pala kami sa palayang inarkila po namin sa bukid. At ayan, kung makikita nyo ay komportable na pong dumaan yung harvester sa daan na ginawa po namin nung nakaraan. Yung mga hauler niyo, Kol? May mga hauler niyo? Abi, Hawak mo? Oo. pas bata na, ulit taon ako. Pato galing mo mag-haul sa vlogger pa. Ay, mga niya, maniuto mo yan. Ati man na ito kang paniuto? Ha? Ati man na ito kang paniuto nga to? Oo. Sino di mo kang baboy ko nga rin? Ano, ano sila? Magtulo sila? Oo. Wala. Wala mga. A few moments later. So what's up mga kasaka? Magpapaani na po kami ngayon. At itong dala natin mga tubig, yelo, milon, tapos may mga nadala na tayo doon kanina. Pang-apat na natin ito nabalik sa mga pagkain natin, yung ipapakain natin dito sa mga tao na mag-harvest sa ating mga kapwa, manggagawang magsasaka. Yun sila, nag-aantay na doon. Pinapatuyo lang ng konti yung palay. Yan yung ani ngayon, oh. Hanggang doon, sa ibabaw. Basag din sa ilalim. Yan yung harvester. Mag-aani ngayon dito. Focus muna ako kasi medyo may kabigatan itong dala ko. Yung mag-aani yun. At syempre pagkarating namin, inilagay ko na po sa cooler yung mga yellow at watermelon para lumamig na ang pagkaing panangga sa init ng panahon. At nagpasayang na rin tayo kay Papat Kuldodong kasi may mga bibilhin pa ako mga pagkain na ihahanda ngayon. At habang papalabas nga ako ay nagpasa na rin ako ng isang sako para makatipid-tipid naman kahit papano. Kasi 40 pesos na yung singil nila ngayon dito, samantalang last year nung di pa kami yung nag-arkela neto, yung ako pa yung nanghahakot dito ay tag 20 lang naman per sako. Pero ayos lang kasi lahat naman talaga nagbabago, isa na dyan yung ex mo. At habang papabalik nga tayo sa bukid, itinulungan na tayo nila Uncle na dalhin yung mga soft drinks na pangtulak para sa araw na to. At syempre nilagay na rin natin sa cooler para lumamig gaya ng relasyon nyo. At syempre tinulungan na rin tayo ni Auntie Nini na maghanda sa kinilaw kasi sobrang busy po talaga kakabalik sa bayan para bilhin yung mga kailangan. Kaya pagpasensyahan nyo na kung di na natin ganong nadedetalye yung mga importanteng kaganapan. Nung nag-aasikaso na nga rin ako ng kilaw para sa tanghalian yung harvester na libing sa palayan imbis nag-iisa lang. Gawa kasi yan ng araw-gabi yung ulan kaya di natutuyo ang palayan. Kaya tulong-tulong na muna kami para makaahon siya at humigit kumulang ring kalahating oras bago siya makaahon sa pagkakalibing. At syempre para magkalakas, iniyaya ko na muna silang kami pumunay kumain sa tanghaliang inihanda po natin. Ito na ila. At pagpasensyahan nyo na nga po pala, di na natin naayos o napakulay sa mesa yung pagkain nating handa. Gawa ng naubos po kasi yung lakas namin sa harvester, kakatulak hila. Kaya gutom malala po talaga. At sa mga nagtatanong, ulam nga po pala natin dyan kinilaw, tinulang isdang malasuge at lechon manok syempre. At alam nyo bang kahit nakakapagod na yung panghihina ay di ko po talaga ganong dama. Kasi pangarap ko po talaga to mula dati pa ang makapagpangiti at makapag-share ng blessing sa mga kapwa kong manggagawang magsasaka. Na kahit sa ganto, sa simpleng bagay lang ang mga taong deserve pakainin na which is sila po talaga yung isa sa ating mga katuwang para yung produktong mga magsasaka ay mailabas lang. Kaya kahit napagastos ako ngayon, iayos lang. Di ko kasi ito naranasan sa ilang taon kong panghahakot o pagtatrabaho sa mga mayayamang may-ari ng palayan na maski snack o tubig mahirap hingan yan. Pero ayos lang, parte po talaga ng buhay yan. Ang importante, patas lang tayong lumalaban. Basta lagi nyo lang tatandaan, nakakapagpakain nga tayo sa mga handaan, yung fiestahan, how much more sa mga taong pagod at nagawa kang tulungan para yung produkto o problema mo ay mailabas lang. 'Di ba? Pero wala pa ako pinatatamaan ha. Gusto ko lang po
po na i-highlight yung mga dapat bigyan po natin ng pansin o pagpapahalaga kasi sila po yung ating mga bayaning mga magsasaka. Nga pala, balik tayo. For 40 packs nga pala yung hinanda ko sana ditong pagkain para sa kanila, kaso bukas pa daw makakapunta yung iba. Kaya yung pagkain ngayon sobra-sobra. Si Uncle Kadut nga ay di na daw niya ganong mabuhat yung isang sako kasi yung tiyan niya ay masyado nang lumobo. So ayun mga saka, kakarating lang natin ngayon dito sa bukid. Galing tayo bumili ng pangmeryenda nila. Nasa 50 pesos po ito na turon para sa mga kapwa natin magagawang magsasaka. Mga nasa 16 na siguro sila dito ngayon na tao na nag-deliver, naghahakot, mga nasa 5 tao, isang kalabaw, tapos yung mga tao sa harvester, kami-rami rin yan. Tapos meron tayo dito mga kilalang pumunta rin, sama na sa snack. At meron tayong marami pang cook dun sa cooler at mga melon. Kaya di na tayo bumili ng soft drinks. Ito na lang merienda. Kasi nakapagtanghalian rin kami kaninang alauna na. Gawa ng nalibing kasi yung harvester dun banda kanina sa taas. Gawa ng grabe talagang ulan-ulan dito kaya di natuyo yung palayan. Malalim-lalim pa kaya nalibing. At ngayon ito paano tumuloy na at alas 3 na. Siguro mga 4 na ito mag-i-snack gawa ng busog pa. Ako nga nakakaramdam pa ako ng pagkasakit ng tiyan kasi busog na busog talaga ako lalo sa milon. Sobrang init ng panahon kaya napasarap tayo sa pagkain ng milon na malamig na nilagay natin sa cooler kanina. At ayun, ito pa yung harvest din dito banda. Doon sa taas. Tapos na doon sa pinakataas sa may